Bumabati din po ako sa ating mga beloved live webcast viewer, Luzon, Visayas at Mindanao and all over the world. Isang pinagpalang pakikinig at panonood po sa inyong lahat. Patuloy po kayong mantabay sa The Amazing Grace of Jesus Christ, puri ng Panginoon, at pagpalain kayo ng mga Panginoon. Maraming salamat muli mga kapatid at ay pinagpala ng Diyos. Amen? Salamat sa mga Panginoon, sa mga gabay, patnubay na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw at sa oras na ito sa mga kapatiran na dinala ng Diyos sa lugar nito. Maraming salamat sa mga Panginoon. Praise the Lord. Isang dakilang pribileyo mga kapatid ang maglingkod sa Panginoong Diyos. Amen? Dakilang pribileyo po yun mga kapatid ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming tao sa buong mundo. 8 billion. Praise the Lord. Datapot, salamat sa mga Panginoon. Tayo na mga tinawag ng Diyos. Amen? Tayong mga hinirang ng Diyos. Tayo mga lahing saserdote. Amen? Tayo hindi mga ordinary men. Hindi mga kapatid. Tayo peculiar people. Chosen people ng kataas-taasang Diyos. Amen? Kaya yun ay dakilang pribileyo. Kung mabulay-bulay mo lamang mga kapatid, kung ano ang katayuan mo sa harapan ng Panginoon dati at nung tinawag ka ng Diyos, mamamangha ka sa kabutihan ng mga Panginoon. Amen? Praise the Lord. Puri ng dakilang Diyos at salamat sa mga Panginoon. Sabi ko nga po mga kapatid, ang inyong abang lingkod, pagmulat ng aking mga mata sa madaling araw, alas 4 po ako nagigising mga kapatid, araw-araw yan, sa abagat biyaya mo. Pagmulat ng aking mata at paggising ng aking isip, ang una kong binabanggit ay, praise the Lord, hallelujah. At sinasabay ako ng I love you, Lord. Thank you, Lord. Kasi yun ang kinalulugdan ng mga Panginoon mga kapatid. Yung bukas ng iyong mata, ng iyong isip, ang kanyang pangalan ang iyong pinupuri. Amen? Ibig sabihin, token of appreciation and a deepest gratitude sa kabutihan ng Diyos. Amen? Yung magising ka lang na sa umaga na malakas, malusog at may buhay, at bagong pagpapalang nilalang ng Diyos, napakalaking biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Salamat sa mga Panginoon. At sa gabi ito mga kapatid, ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos, Bible study. Bigyan natin ng pamagat na maigi ang wakas kaysa pasimula. Amen? Maigi ang wakas kaysa pasimula. Para sa kapanganakan. Mahalaga ang kapanganakan. Pero mga kapatid, mas mahalaga ang kamatayan. Amen? Dahil doon sa kamatayan, doon makikita kung saan ka hahantong. Amen? Kaya dito sa Biblia, ang sabi ng Ecclesiastes Kapitulo 7, ang versikulo ay 8, basahin po natin mga kapatid, nagagad yun. Ecclesiastes 17, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa sa pasimula niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa sa palalong loob. Amen. Praise the Lord. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magpala sa kanyang salita, mga kapatid. Ang sabi ng mahal na Panginoon, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon. Praise the Lord. Mahalaga pala yun mga kapatid. Hindi mahalaga yung kung paano ka nagsimula. Hindi mahalaga kung paano ka nag-start sa anumang ginagawa mo. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga kung paano magwawakas yung ginawa mo o yung gagawin mo. Amen? Yun ang mahalaga mga kapatid. Hindi yung simula. Hindi mahalaga kung nagsimula kang masamang tao, kung nagsimula kang drug addict, kung nagsimula kang rapist, kung nagsimula kang mamamatay tao. Hindi mahalaga yun mga kapatid. Ang mahalaga kung paano magwawakas ang buhay mo. Amen? Yun ang sabi ng mga Panginoon. Hindi mahalaga ang pasimula sa anumang bagay, kundi bagus ang wakas niyaon. Amen? At basahin natin mga kapatid ang susunod na talata. Dito po sa aklat ng Oswe, Kapitulo 1, versikulo 8. Basahin natin. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagpupulayan araw at gabi, upang iyong masunod
na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise the Lord. Ibig mo bang magkaroon ng mabuting kawakasan? Amen? Kung ibig mo o sino man ang mag-ibig na magkaroon siya ng mabuting kawakasan, ang sabi ng mahal na Panginoon dito sa aklat ng Oswe, Kapitulo 1, versikulo 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Amen? Ano yung aklat ng kautusan na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon? Walang iba mga kapatid kundi ang Biblia. Amen? Ang aklat ng kautusan na ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ibig mo palang magkaroon ng mabuting kawakasan sa buhay nito, mga kapatid, bilang isang taong nilalang ng Diyos, kinakailangan pala huwag maiwalay sa iyong bibig ang salita ng Diyos. Amen? Pagbulayan mo siya araw at gabi. Ibig sabihin, huwag siyang mawawalay sa iyo araw at gabi ng iyong buhay. Lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang binubulay-bulay, lagi mo siyang inaalala sa iyong buhay. Araw at gabi ang sabi ng Panginoon, upang iyong masunod na gawin anuman ang nakasulat sa aklat na ito. Dahil kapag binasa mo ang aklat, ang Biblia, mga kapatid ko, malalaman mo kung ano ang mabuti at ang masama. Amen? Makikita mo dito kung saan paroroon ang iyong buhay, at kung paano magiging mabuti at kung paano maging masama ang iyong buhay. Nandito sa aklat na ito. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang aklat na ito ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, bulay-bulayin mo araw at gabi. Amen? Upang iyong masunod ang lahat ng nakasulat dito. Ang lahat ng kalooban ng Panginoon, iyong malaman, iyong may pamuhay, iyong masunod ang lahat ng kalooban ng Panginoon. At pag nagkagayon, ang sabi ng Panginoon, pagiginhawain ng Diyos ang iyong lakad. Amen? Ibig sabihin, giginhawa ang iyong lakad, magiging mapagtagumpay ka anuman ang iyong gagawin. Amen? Anuman ang iyong balakin, anuman ang iyong trabaho, anuman ang iyong negosyo, anuman lahat mong gawin ay pagiginhawain ka ng Panginoon mong Diyos. Bakit? Dahil namumuna sa iyo palagi ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Naalala ko ng ating beloved Brother Noel. Narinig niyo yung kanyang patotoo, mga kapatid. Ang kanyang patotoo, nung siya umabol ng mayor, inuna niya ang paano niya mapalugdan ng tao. Lagi siya sa mga patay, sa mga purol, sa mga binyag. Amen? Para makilala siya doon. Amen? Yun ang kanyang patotoo. Pero, hindi nalugod ang Diyos. Amen? Na-realize niya bandang muli, kailangan pala lagi kong unahin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya, mula nung inuna niya ang kalooban ng Panginoon, nung balik siya sa Diyos, inuna niya ang kalooban ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Pinagpala siya ng Diyos. Amen? Hindi siya iniwan ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos. Bakit? Kasi lagi niya binubulay ang salita ng Diyos, araw at gabi, lagi niya inuuna ang Panginoon sa kanyang buhay. Kanya naman ang Panginoon, lagi rin siyang inuuna. Amen? Ganun kasi sa buhay, pagiginawain ng Diyos ang iyong lakad, kapatid. Sa buhay mo na ito, pagiginawain ng Diyos ang iyong lakad. Kapag ang pananampalataya mo, kapag ang puso mo, kapag ang isip mo ay laging nananahan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magiging maganda ang iyong wakas. Makikita mo ang iyong buhay, magiging maganda ang iyong wakas. Makikita mo ang iyong buhay na mayroon itong mabuting kasaysayan. Amen? Sa Biblia, mga kapatid, may example sa Biblia. Napakaganda ng kanyang pasimula, ngunit napakasama ng kanyang wakas. Amen? Sino yun, mga kapatid? Isa sa Bible character na talagang hinangaan, si Haring Saul. Praise the Lord. Si Haring Saul, Diyos ang humirang sa kanya. Diyos ang pumili sa kanya upang maging kauna-una ang hari ng Israel. Amen? Pero, nung hinirang na siyang hari ng mga Panginoon, napakasimpleng palatuntunan ang sinasabi ng mga Panginoon. Wala siyang ibang gagawin kundi susundin anumang ipinag-uutos ng mga Panginoon. Lahat ng palatuntunan na sasabihin sa kanya ng propeta ng Diyos,
anumang sabihin niya, yun lang ang kanyang susundin. At kapag kanyang sinunod yun, ay pagiginhawain siya ng Diyos. Ngunit si Haring Saul, hindi siya naging matalima sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Mayroon siyang sariling pag-iisip na inuut, na sinusundan ang kanyang sarili. Inutusan siya minsan ng mga Panginoon na lusubin ang bahayang iyon, kubin ang bahayang iyon, ngunit wala silang anumang kukunin. Wala silang anumang kukunin samsam. Mga hayupan, mga ginto, wala silang kukunin dahil ang lahat ng bagay na iyon ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero ang ginawa ni Haring Saul, mga kapatid, matapos binigay ng Diyos ang pananagumpay sa kanya, nanguha sila ng samsam. Yung pinagbabawal ng Diyos, hindi niya sinunod. Mga bakahan na magaganda, ihahandog nila sa Panginoong Diyos. Bagkus ang dahilan niya, ihahandog niya sa Panginoong Diyos lahat ng matatabang baka, guya, lahat. Kinuha niya upang ihandog sa Panginoon. Ngunit hindi yun ang utos ng Diyos. Hindi yun ang ibinigay ng mahal na Panginoon na sundin niya. Kanya ang mahal na Panginoon nagalit kay Haring Saul. Anong ginawa ng Diyos? Inubaran siya ng korona ng mahal na Panginoon. Tinanggal ng Diyos ang kanyang pagkahari. Amen? Kasi bakit? Hindi siya naging matalima sa Panginoong Diyos. Hindi siya naging mapagtiwala sa Panginoong Diyos. Kasi bakit? Nagtitiwala siya sa kanyang sariling karunungan. Nagtitiwala siya sa kanyang sariling kaalaman. Bagamat bigyan siya ng instruction ng propeta ng Diyos na mula sa bibig ng Diyos, hindi niya sinusunod yun, mga kapatid. Kaya ang nangyari kay Haring Saul, inuparan siya ng Diyos. Hindi na siya ginawang hari ng Diyos. Kaya nung bandang huli, mga kapatid, anong nangyari kay Haring Saul? Nung si Haring Saul ay tinutugis na, mga kapatid, at nung malapit na siyang madatna ng mga kaaway, ng mga kabayo, inutusan niya ang tagapagdala ng kanyang armas. Kunin mo ang iyong tabak at palagpasin mo sa aking katawan. Ibig sabihin, patayin mo ko. Kaysa mahuli ako ng mga hindi tuli na ito at ako'y kanilang pahihirapan bago patayin. Dahil sa takot ng kanyang tagabitbit ng kanyang armas, dahil siya ang kanyang hari, hindi niya sinunod si Haring Saul. Kaya ginawa ni Haring Saul, mga kapatid, siya mismo ang kumuha ng kanyang tabak at pinatay ang kanyang sarili. Siya ay nagpakamatay. Amen? So, kung titingnan mo si Haring Saul, mga kapatid, napakaganda ng kanyang pagkatawag, napakaganda ng kanyang simula. Siya ay hinirang, pinili ng Diyos, maging kauna-unahang hari ng Israel. Bakit? Bakit siya pinili ng Diyos? Ang Diyos hindi siya nagkakamali, mga kapatid. Amen? Hindi magkakamali ang Diyos sa pagtawag. Kapag tinawag ka ng Diyos, alam ng Diyos kaya mong gawin. Pero, ang mali, yung tinawag, hindi siya naging masunurin. Amen? Hindi maaaring magkamali ang Diyos, kapatid. Hindi siya maaaring magkamali. Perfecto ang Diyos. Alam ng Diyos kapag tinawag ka ng Diyos, pag pinili ka ng Diyos, alam ng Diyos, makakayanan mo ang pagkatawag sa iyo, ang pagkapiling sa iyo. Amen? Pero si Haring Saul, nawalan siya ng tiwala sa Diyos, nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? Sinusunod na niya yung saganang kanya. Amen? Kaya yung kawakasan ni Haring Saul, mga kapatid, napakasaklat. Amen? Nagpakatiwakal siya. Nagpakamatay siya ng kanyang sariling tabak. Praise the Lord. So, ang sabi ng Biblia, maigi ang pasimula kaysa, maigi ang wakas kaysa simula. Kaya si Haring Saul, kabaliktaran ang nangyari sa kanya. Praise the Lord. Pero, meron din naman sa Biblia, mga kapatid, na napakaganda ng kanyang wakas. Ang isang example sa Biblia ay si Jose. Praise the Lord. Si Jose, nung siya ay bata, siya ay anak ni Jacob, pangalawang bunso, si Jose. Si Jose, nung kanyang pagkabinata, dahil siya ay mapanaginipin, kanya tinawag siyang Joseph the Dreamer. Dahil bata pa lang siya ay nagpahiwatig na sa kanya, Panginoon, na gagamitin siya ng Diyos. Amen? Kaya, nung binata si Jose, mga kapatid, siya kinaingitan ng kanyang mga kapatid. Lahat ng kanyang mga kapatid, 10 kanyang mga kapatid, kinaingitan siya, mga kapatid. Kaya ang nangyari, yung 10 kapatid niyang yun, mga kapatid, ang ginawa, pinagkaisaan siya. Nung sunduhin sila, inutusan siya ng kanyang amang si Jacob kung tingnan ang kanyang mga kapatid kung saan sila nagpapastor sa malayong lugar hanggang sa nakita nila. Ang ginawa nila, mga kapatid, pinagkaisaan nila siya, hinulog siya sa balon. Amen? At nung sabihin sa kanyang ama na si Jacob, siya ay nilapa ng isang oso, matapang na oso. At ang alam ni Jacob,
si Jose ay namatay na. So si Jose, mga kapatid, simula sa kanyang pagkabinatilyo ay napakasaklap na ng kanyang dinanas. Amen? Naging alipin siya, nabilanggo pa siya, mga kapatid. Nabilanggo si Jose ayon sa mga Bible expert, 25 years siyang nabilanggo. 25 years, nabilanggo siya walang kasalanan. Pero, napaka saklap ng kanyang dinanas na pasimula sa pagkakilala niya sa mahal na Panginoon, pero hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi mayroon siyang panaginip na ibinigay ng Diyos na luluhod sa kanyang mga kapatid at siya ang gagamitin ng Diyos upang makasurvive ang Israelita sa matinding gutom. Amen? Dahil nung nasave ang mga Israelita sa matinding gutom, mga kapatid, alam po ba ninyo kung ilang tao lang sila? 70 person lang silang natira. 70 katao lang sila. Hanggang sa sila'y kinarami ng Diyos, naging 1 milyon, 2 milyon hanggang sa panahon nito. Dumami sila. Pero umabot lang sila sa 70 person, mga kapatid, nung sila'y kunin ni Jose buhat sa Egypto. Kaya si Jose, mga kapatid, bagamat siya, napakapangit ng kanyang simula. Napakapangit. Pero ang wakas ni Jose ay napakaganda. Amen? Bakit? Namatay siyang may karangalan, namatay siyang naglilingkod sa mahal na Panginoon, namatay siyang nananampalataya sa Diyos hanggang sa kanyang katandaan. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, mayroon tayong sinusunod sa buhay natin. Ang mga anak ng Diyos, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, bakit nawawala sila sa pananampalataya nila sa mahal na Panginoon? Bakit hindi sila nakapagpapatuloy sa pananampalataya sa mahal na Panginoon? Nakilala na nila ang tagapagligtas. Nakilala na nila ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Naranasan na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan na nila ang himala ng Diyos. Naranasan na nila ang presensya ng Diyos. Pero bakit sila nawawala, mga kapatid? Kasi mahilig silang tumingin sa masasamang bagay. Yung kanilang mga mata, lagi silang nakatingin sa mga pangit, sa mga negative. Kapag anak ka ng Diyos, mga kapatid, hindi mo inaalintana ang masama, ang sabi ng Biblia. Amen? Ibig sabihin, hindi mo pinapansin ang anumang masama. Bagamat yan nakikita ng iyong mata, nakikita, na-experience mo yan, pero hindi ka nananahan doon sa kasamaan na yun. Hindi ka nananatili doon sa masama na yun. Bagkus, ang iyong mga mata ay laging nakatingin doon sa mabubuting gawa. Amen? Pag anak ka ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan positive ka lagi. Hindi mo dapat ini-entertain yung mga negative sa buhay mo. Yung mga masasamang dumarating sa buhay mo, hindi mo yung dapat ini-entertain. Kundi bagkus, lagi mong isipin kung paano kang makagawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Yun dapat ang nakapokus sa iyo kung paano ka gumawa ng mabuti. At laging mabuti ang iyong nakikita. Amen? Kailangan yun sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapatid, para yung pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, mapanatili mo habang ikaw ay nandito sa mundo, habang ikaw ay nakikipagbaka sa iyong pananampalataya. Kinakailangan, mga kapatid, manatili yung pananampalataya mo araw-araw ng iyong buhay. Amen? Kinakailangan huwag mawala yun. Dahil kapag nawala ang pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Amen? Hindi ka nakalulugdan ng Diyos, kapatid, kapag nawala ng pananampalataya mo. Kaya kahit na anong kalagayan mo sa buhay, kahit na anong suliranin, karamdaman, problema, pagsubok, mayroon ang anak ng Diyos, kinakailangan lagi kang nakatingin sa mabuti. Amen? Lagi kang nakatingin sa positive. Lagi mong isipin na mayroon kang Diyos na pinaglilingkuran, na ang Diyos mo pinaglilingkuran ay makapangyarihang Diyos. Amen? Kinakailangan ganun ka lagi. Ano mang problema mo, ano mang pagsubok mo, ano mang karamdaman mo, lagi mong isipin mayroon kang Diyos na tagapagligtas. Amen? Kaya kailangan, kapatid, i-exercise mo yun sa buhay mo bilang anak ng Diyos. Kinakailangan mayroon kang pananampalataya at ang pananampalataya ngayon hindi siya nawawala. Binubulay mo siya araw at gabi. Bakit? Dahil alam mong salita ng Diyos. Amen? Hindi ka mangmang sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang karunungan ng Diyos. Amen? Kapag alam mong salita ng Diyos, mayroon kang karunungan na buhat sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi naman ba yun, kapag ang aklat na ito ay manatili sa iyo, binubulay mo siya araw at gabi upang iyo siyang masunod. Ang sabi ng Panginoon, giginhawa ang iyong lakad at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Amen? Ganon ang pangako
naman ng Panginoon kapag ka ang salita ng Diyos ay alam mo, kapatid. Pero kinakailangan lagi mabuti ang tinitingnan mo. Hindi ka lagi tumitingin sa masama. Kahit na nakikita mo yung masama mga kapatid, hindi mo siya ini-entertain. Amen? Lagi dapat mabuti ang tinitingnan mo. Huwag mong kalilimutan. Kuminsan kasi ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, sila'y normal lang naman sa tao, kahit ang inyong abang lingkod, nakaranas din po ng gano'n. Yung bang kuminsan parang nawawalan ka ng pag-asa. Amen? Kuminsan ang diablo, pararamdam sa iyo na wala ka ng pag-asa. Nasa end of the road ka na, wala ka ng kakapitan. Papaisip sa iyo ng diablo, kapatid. Pero, lagi mong isipin, may Diyos kang buhay na pinaglilingkuran. At lagi mong isipin, huwag mong lilimitahan ang kapangyarihan ng Panginoon mong Diyos. Amen? Ang sabi ng Panginoon mong Diyos, lalakad ka sa ilalim ng tubig, hindi ka mamamatay. Amen? At ikaw ay lalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Gaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Amen? Sabi ng mga Panginoon, maging sa kagutuman, tutubusin kita. Ibig sabihin, mga kapatid, ano mang bagay na pwedeng mangyari, kaya kang iligtas ng Panginoon mong Diyos. Amen. Kaya pagkanak ka ng Diyos, huwag mong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong isipin na hindi kaya gawin ng Panginoon mong Diyos ang bagay na anumang kailangan mo. Amen? Kinakailangan lagi mong isipin, kayang gawin ng Panginoon mong Diyos dahil ang Diyos mong pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Kinakailangan lagi positive ka. Positive ang iyong pag-iisip. Kinakailangan lagi mabuti ang iyong iniisip. Hindi ka lagi nag-iisip ng masama dahil anak ka ng Diyos. Amen? Para manatili ang pananampalataya mo. Kasi ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon, mga kapatid, araw-araw ng buhay mo hanggang sa pagbalik ng mahal ng Panginoon, kinakailangan yung faith mo manatili sa iyo. Hindi siya pwedeng mawala. Kasi pag nawala siya, mga kapatid, hindi ka kalulugdan ng mahal ng Panginoon. Amen? Ang inyong kapaglingkod, sa paglilingkod namin sa mahal ng Panginoon, maraming dinanas kami pagsubok. Kahirapan, marami mga kapatid, naglalakad dahil walang pamasahe, nakaranas yan, walang tubig. Putol ang tubig, putol ang kuryente, walang pamasahe. Pag uwi sa bahay, walang makakain. Hindi mo alam kung may kakainin ka o na. Pero dahil tumitingin kami sa kabutihan naman ng Panginoon, ibig sabihin, naranasan namin ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan namin ang himala ng Diyos. Naranasan namin sa buhay namin yun. At doon kami tumingin sa mga ng Panginoon. Tumingin kami sa kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Amen? At tumingin kami na mayroong magagawa ang Diyos sa buhay namin. Tinignan namin na ang Diyos na pinaglilingkuran ay mayroong magagawa sa buhay namin kung patuloy kaming manampalataya sa Kanya, patuloy kaming maglingkod sa Kanya. Alam namin magkakaroon kami ng mabuting kawakasan. Amen? At totoo mong kapatid, sa habagat biyaya ng malapay nun, nakita namin ang aming buhay. Nakita namin na bagamat dumanas kami ng mga kahirapan sa mahabang panahon, pero yung dulo nun, mga kapatid, nakikita namin yung kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Amen? Yung pagpapala ng Diyos sa aming buhay. Yung pag-iingat ng Diyos sa aming buhay. Lahat ng pangako ng Diyos naranasan namin sa aming buhay. Bakit? Kasi nanatili kami sa pananampalataya sa Diyos na kahit na anong kalagayan namin, iniisip namin na ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makakaahon sa amin sa kahirapan. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makapagpapagaling ng aming karamdaman. Ang Diyos namin pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa kapahamakan. Amen? Ganun lagi yung iniisip namin, mga kapatid. Kaya kapag anak ka ng Diyos, kinakailangan lagi positive ang iyong iniisip. Huwag mong lilimitahan ang kapangyarihan ng Panginoon mong Diyos. Yung pananampalataya mo sa Diyos, kanya tinawag na pananampalataya, mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iniisip mo at alam mo na mangyayari sa iyo at alam mo kayang gawin sa iyo ng Diyos mong sinasampalatayanan. Amen? Kaya napakahalaga nun, mga kapatid. Dito sa Biblia, sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 21. Basahin natin, kapatid. First John chapter 4, verse 20 to 21. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, kung ang sino mang
Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, dito sa talatang ito, kinakailangan pala kapag ka anak ka ng Diyos, mayroon kang pag-ibig. Amen? Kapag ka may pag-ibig ka sa iyong kapwa, kapatid, kapag may pag-ibig ka sa Diyos, lahat nakikita mo mabuti. Amen? Lahat mabuti, kapatid. Kahit naman mayroon ka nang nakikita ng hindi maganda, ang lagi mo lang sinasabi mga kapatid, nawa ang kapatid na yun ay malampasan niya kung anumang pagsubok dinaranas niya. Nawa ang kapatid na yun ay malampasan niya yung kanyang trials. Amen? Kasi may nakikita kang masama na nangyayari sa kanya o kung minsan yung kapatid mo mayroon siyang nagagawang hindi maganda. Amen? Minsan nakikita natin yun. Pero dapat ang pag-iisip ng anak ng Diyos, hindi siya nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Amen? Dapat mayroon kang pag-ibig. Dapat mayroon kang unawa. Kasi, sabi ng Panginoon, paano mo masasabing iniibig mo, Panginoon mong Diyos, kung yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. Amen? Kung nasusuklam ka sa iyong kapatid. Kasi ang taong nasusuklam sa kanyang kapatid ay tumitingin sa masama, kapatid. Amen? Pag tumitingin ka sa masama, madali kang masuklam sa iyong kapatid. Pero kapag ka tumitingin ka sa mabuti, kapag ang nakikita mo lahat ay mabuti, amen, hindi ka masusuklam sa iyong kapatid, kundi kahabagan mo ang iyong kapatid. Amen? Amen? Ganun ang ibig ng mahal na Panginoon. Lagi ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon ay laging bukas, gayon din sa iyong kapwa. At ang pag-ibig na yun ay nasa atin na buhat sa mahal na Panginoon. Amen? Si Apostol Pablo, mga kapatid, wala na sigurong sasama na nilalang kagaya ni Apostol Pablo. Bakit? Si Apostol Pablo, nung hindi siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, persecutor siya ng mga Kristiyano. Amen? Kaya kapag persecutor ka na sa mga Kristiyano, ang pinapresecute mo, ang mahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, nung binulag niya si Saulo, bakit mo ako? Ang sabi ni mahal na Panginoon sa kanya, bakit mo ako pinaguhusig? Sabi ng mahal na Panginoon kay Pablo. Pinaghuhusig niya ang mahal na Panginoon, bagpos ang inuhusig ni Pablo that time, ang mga Kristiyano. Amen? Pero kapag ka pala inuhusig mo mga Kristiyano, ang inuhusig mo mahal na Panginoon. Amen? So, wala nang sasama pa sa kalagayan o sa buhay ni Apostol Pablo nung siya hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, kapatid. Pero nung nakakilala siya sa mahal na Panginoon, tinawag siya ng mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Lumakad siya sa pananampalataya at sa pag-ibig niya sa Diyos. Amen? Amen? Lumakad siya sa pananampalataya at sa pag-ibig niya sa mahal na Panginoon, si Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, nagkaroon siya ng mabuting kawakasan. Bagamat napakasama ng simula ni Apostol Pablo, persecutor siya ng mga Kristiyano. Persecutor siya sa mahal na Panginoon. Pero, nung bandang huli, ay naging alagad siya ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi bakit? Pinairal ni Apostol Pablo yung pananampalataya niya sa mahal na Panginoon at pag-ibig niya sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya para mapanatili mo ang mabuting kawakasan sa iyong buhay, kapatid ko, kinakailangan puno ka ng pag-ibig. Yes. Amen? Puno ka ng pag-ibig, kapatid. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na napupot ka sa iyong kapwa. Amen? Kinakailangan pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, inibig mo ang mahal na Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At iniibig mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Kinakailangan yun, may exercise mo yun sa iyong buhay, kapatid. At ang umiibig sa Diyos, hindi siya nakakakita ng masama. Amen? Lagi mabuti ang nakikita. Kahit na kung minsan tingnan mo ang buhay mo, parang kahit na nasa masama kang kalagayan, pero ang tingin mo sa buhay mo, pinagpala ka pa rin ng Diyos. Amen? Ganon ang tingin mo. Kami mga kapatid, ganon ang tingin namin. Kahit nga noon, kahit na wala kaming makain, kahit na wala kaming kuryente matulog, pero masaya kami, galak na galak kami. Hindi namin nakikita yung masamang dumarating sa aming buhay. Bagpos, ang nakikita namin yung kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Amen? Kasi bakit namin nakikita? Kasi punong-puno kami ng pag-ibig sa mahal na Panginoon. Punong-puno kami ng pag-ibig sa aming kapwa. Yung hindi ka mahilig manira ng iyong kapwa. Amen? Pag inibig mo yung kapwa, hindi ka mahilig manira ng iyong kapwa, hindi ka mahilig mag-chismis ng iyong kapwa. Amen? Kundi bagkus pag nakikita mo yung kapatid mo nasa pagsubok, nasa kahirapan, dinadalangin mo siya sa mahal na Panginoon.
Amen? Ganun ang gusto ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Magkakaroon ka ng mabuting kawakasan kapag ka ang salita ng Diyos ay binubulay mo araw at gabi. Amen? Magkakaroon ka ng lahat ng lakad mo ay pagiginawain ng Diyos kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyong puso at nasa iyong isip. Amen? Kinakailangan kapag ka anak ka ng Diyos, ang pananampalataya mo hindi mawawala sa mahal na Panginoon. Yung pananampalataya mo, yung relasyon mo sa mahal na Panginoon, nananatili sa buhay ng Diyos na yung pinaglilingkuran. Amen? Kailangan mapanatili yun, mga kapatid. Ang ulit talata po, unang 1, aklat ng unang 1, kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 5. Last verse na po ito, mga kapatid. 1 John 5:3-5. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sino ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Dito, mga kapatid, lumilitaw dito, ikaw o tayo ng mga anak ng Diyos ay nagiging mapagtagumpay sa lahat ng bagay. Amen. At bakit tayo nagiging mapagtagumpay sa lahat ng bagay? Dahil sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, na tinanggap natin na siya ay buhat sa Diyos, na siya ay anak ng Diyos, sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kapag ikaw pala ay may pananampalataya at hindi nawawala ang pananampalataya mo sa buhay, ikaw ay laging mapagtagumpay. Anumang kalagayan, mayroon ka sa iyong buhay. Amen. Lagi kang mapagtagumpay, kapatid. Sinabi nito, mapagtagumpay kang palagi. Kung mayroon kang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, lagi kang mapagtagumpay sa iyong buhay. Amen. Kaya yung mga maiinit na Kristiyano na hindi bumibitaw sa kanilang pananampalataya sa mahal na Panginoon, kahit na ilang taon na silang naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit baguhan ka pa sa mahal na Panginoon, kapag ka ang pananampalataya mo, pinangawakan mo sa mahal na Panginoon, lumakad kang may pananampalataya, lumakad kang may pag-ibig sa Diyos, nandiyan, mga kapatid, araw-araw ng iyong buhay, nagtatagumpay ka. Amen. Dahil sa pananampalataya mo sa Diyos na buhay. Amen. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Napakahalaga. Huwag mawala ang pananampalataya at papanatili mo ang pananampalataya kung alam mo ang salita ng Diyos. Amen. Ang guide natin kasi sa buhay nito, yung salita ng Diyos. Kaya sabi ng mga Panginoon, araw at gabi iyong pagbulayan ang kasulatan sa aklat na ito. Amen. Ang kautusan na ito, huwag mawalay sa iyong bibig. Araw at gabi ay iyong pagbulayin. At kung iyong magawang masunod dahil binubulay mo palagi, nasa isip mo, nasa puso mo, sinusunod mo palagi, pagiginawain ng Diyos ang iyong lakad. Amen. Ang iyong lakad ay giginawa, hindi magiging mahirap, magiging walang hadlang, kundi magtatagumpay ka. Bakit? Dahil sa iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maigi ang wakas kaysa pasimula. Tayong mga tinawag ng Diyos, dati-dati, napakapangit ng ating simula ang buhay natin dito sa daigdig na ito. Amen. Puno-puno tayo ng karamdaman. Puno-puno tayo ng bisyo. Napakasama ng ating pamumuhay. Walang kabuluhan ang ating buhay. Walang halaga ang ating buhay. Amen. Pero, nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nang pinaglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, yung pangit na simula ay nagkaroon kayo ng mabuting kawakasan. Amen. Nagkaroon tayo ng mabuting kawakasan, magandang kawakasan. At ngayon pa lamang, mga kapatid, bagamat tayo ay lumalakad sa daigdig na ito, sa pananampalataya, araw-araw, nakikita natin yung ating buhay ay paganda na ng paganda, paganda na ng paganda. Bakit? Dahil totoo, pangako ng Diyos, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Amen? Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. Mabuhay kang may pananampalataya. Huwag kang bibitiw sa pananampalataya sa mga Panginoon. Huwag kang hihiwalay sa salita ng Diyos.
palagi mong bulay-bulayin. Ang Biblia mo, lagi mo siyang basahin. Araw-araw, basahin mo siya, kapatid. Kung may time ka sa cellphone mo na magbabad ka ng ilang oras sa cellphone mo, minsan yung mga ibang Kristiyano nga, pagkagising sa umaga, cellphone ka na tinitingnan. Amen? Praise the Lord. At bago matulog, mga kapatid, magpapakapagod muna ang isip at mata sa cellphone. Amen? May mga Kristiyano ngayon, dapat mga kapatid, higit ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan bulayin mo siya. Utosin naman ang kayo, bulayin mo siya araw at gabi. Amen? Bulayin mo siya araw at gabi. Huwag mahimulay sa iyo. Nang sa gayon ay may sagawa mo ang lahat ng inuutos ng Panginoon, giginahawang yung lakad. Pag ginawain ng Diyos ang iyong lakad, at higit sa lahat, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Ano yun? Mayroon kang langit at buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya salamat sa malapay. Napakapalad natin mga kapatid. Wala nang ibang mapalad sa daigdig na ito. Kundi ikaw, ako, tayong lahat na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Amen? Tayo hiniram ng Diyos, pinili ng Diyos, maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Awitan natin ang walang Panginoon. Awitan natin siya mga kapatid, yung muling awit kanina, yung nais kong purihin ka. Praise the Lord. Nais kong purihin ang walang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay mga kapatid. Awitan natin siya mula sa ating mga puso, ang walang Panginoon.